Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chaame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, August 9 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta kayo dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko na dyan po ang aking link sa Facebook, no? I-check nyo na lang maigi para hindi kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading Virgo, vice versa, hindi mo to personal, ay, ba't ang dami? Hindi mo to personal reading, okay? Isang card lang. Hindi mo to personal reading, kaya huwag masyadong pero gawin yung guide. Virgo angel number, okay, thank you po. Oh, ay, hindi ka pala. Dito ka pala. Yan. Meron kang 3, 9, 21, 28, and 24. We have the Pisces, Libra, Aries, Leo. Connected ka sa kanila or maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Virgo. Okay. May may enemies ka pala. Okay, there's an enemies situation. Ako na nakikita sa'yo. Okay, babasahin ko muna ha. Okay. Nandito yung sitwasyon na may mga bagay ka na maaaring gusto mo ma-achieve, gusto mo mag-growth, or mga gusto mo i-extend, or thinking about positivity outcome. No? May mga bagay, pwedeng sa money, pwedeng sa mga taong nasa kapaligid mo, or pwedeng sa mga connections mo sa nakita ko dito sa iyo. Pero, parang nagkakaroon ka ng challenge dun no? Parang ginagawa mo naman yung sitwasyon, kahit paano, pero may challenge na marating sa iyo. Kumbaga, may mga challenge. Na doon din yung point na you want to structure something into your life, kaso nadidelay ito. Or dahil nga sa distraction or challenge na yon nadidelay siya, ibig sabihin. May mga bagay ka na gusto mo naman pagnindigan, may mga bagay ka na gusto mo actionan na, pwede na natin sa point ngayon, pero may mga distraction nga, kumbaga. But still, yung heart mo o yung thinking mo is nahandoon. Don't give up. Kumbaga, magkaroon ka man ng obstacle, madelay man yun, basta as long as you are more on focusing, andun yung paglaya na nakikita ko, andun yung peace and successful na nakikita ko sa iyo ha. Basta wag ka lang panghinaan ng loob. Okay, dito sa sitwasyon mo is may nakita ako dito na maaring may tao na maaring magkakaroon ka ng connection related to a travel. Pwedeng mapag-uusapan, pwedeng may taong kukonect sa'yo who is in a distance, pwede nasa probinsya, ibang bansa, or ano man yan. Basta may mga travel situation ako nakikita. Vice versa, naligo yung anak ko. Vice versa. And then also, is, iba naman sa inyo, is may mga changes of journey situation. Siguro when it comes sa iba sa inyo, hindi na yung point of pag-iiba na ng mga perspective, mga pananaw mo sa kinabukasan, siguro mas leveling up na ngayon or hindi na tulad ng dati, pwedeng yun, yung change of journey sa iba sa inyo, o kaya is meron din ako nakikitang distance Siguro may tao na magkakaroon ka ng distansya sa kanya, ikaw sa kanya, or siya ito sa'yo, pwedeng na handun sa point na yon. Handito rin yung point na may taong matigas ang ulo. No? And then also is may mga blockades and obstacle. Basta sabi ko sa iyo, yung mga blockades and obstacle na yon is wag mo ka na lang magstay doon sa blockades and obstacle, no, sa situation. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or quarrent sa isang lalaki. Yan. Pwedeng kilala mo na siya. Yan, pwedeng sa isang lalaki, no. Pwedeng isa siya sa enemy mo or magkakaroon kayo ng conversation. Yan, pwedeng magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, baka kayo magkakaroon ng distance, diba? O baka siya yung matigas ang ulo, pwedeng nato sa point na yon. Malapit to sa iyo. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo is may mga delay lang, no, na pwede maganap o mangyari. I-delay, madidelay, o ipagpapaliban. Halimbawa,
maraming ibig sabihin kasi na halimbawa nag-order ka o kaya is may hinihintay ka o kaya naman may ginagawa ka, paliban-liban ka doon, pwede na doon sa point na yun. Maraming ibig sabihin ng ganun eh. And you were receiving something. Maaaring iba sa inyo is makaka-receive kayo ng gift, love, money, or tulong. Or pwedeng sa iba sa inyo is vice versa to. Pwedeng ikaw yung magbibigay ng love, gift, tulong, pera, or suporta, or kung ano man yan. Pwede na doon sa point na yun. No? And then also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is may, oo, may desire ka na maano uudlot eh. Meron kang desire na hindi pa siya sa ngayon makakamit. Pero makakamit mo siya at the end eh. Makakamit mo daw siya. Andito yung point na may vehicles. Hindi ko alam kung anong vehicles sa iyo eh. Bibili ka ba ng vehicles? Nagbebenta ka ba ng vehicles? You're thinking about vehicles ba? O may mga pag-uusapan kayo related to a vehicles? Yan, there's a vehicles ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. Baka may mga kailangan ipagawang vehicles, di ba? O basta may gulong. Pwedeng na doon sa point na yon. Yun nakita sa iba. Yun. Alam mo may tao na humahanga sa iyo. O maybe ikaw ang humahanga sa kanya. Parang crush, ganyan. Di ba ang crush paghanga? Hindi naman love ang crush eh. Parang humahanga. May paghanga. May taong either may tao kang hinahangaan o may taong humahanga sa iyo. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. So, but dito, there is a romance or love. Yan, mga connections mo siguro. Yan. Tingnan natin ang iyong numbers. We have the 15, 51. Oy, puro siya 5, oh. And the 19. Oh, puro pa siya 5. And the 17. Oh, may drama alert ka. Ibig sabihin, may tao na medyo magdadrama sa'yo. Diba? Or pwedeng may taong connected sa'yo na medyo dramatic. Or pwedeng ikaw rin naman ito. Baka may mga pagdadaanan ka na medyo mawaworried ka, malulungkot ka, ganyan. Pwedeng nga doon sa point na yun. Yan. But still, there's a healing situation kasi ano yan eh, 8 yan eh, no? Or maybe you're thinking about to heal with something. And meron kang ba connected sa'yo to or nakakita ka ng mga repeating numbers, ibig sabihin, your angel is trying to connect sa'yo dahil may gusto siyang sabihin sa'yo. 1551, 0505, 1919, completion to, oh. And the completion also, oh, 5555. Lucky number mo ngayon is 555, 3, 9, 21, and 28, and 24. Okay. Okay, Virgo, magkakaroon ng mga clarity in some aspect of your life. Ibig sabihin, when it comes to completion, is may mga bagay na matatapos na. May mga bagay na mariresolbahan. May mga bagay na magko-conflict or there's a major change happen into your life. Tandaan nyo, when it comes sinabing major ito is hindi siya small things. No? Kasi major. Kaya major. Yan. Para mga major arcana, mga ganyan. Yan. Ibig sabihin, it's sure na sure. Ganyan. Sasabihin ko na naman sana may kimatiro eh. Okay, yan. Yan. May mga major changes or may mga major decision situation ka na gagawin this time. Pwede sa iba sa inyo. Also, sa completion kasi yan eh. 555. May mga bagay na everything will work out perfectly in the end. Like I told you, di ba? Magkaroon ka man ng delay or magkaroon man ng mga postpone or challenge sa'yo, pero at the end, success ka. Ito yun. And also, we have the 9-9 cycle. Yan, ibig sabihin, this a warning, ano. Yan. Pero also, this a rebirth, eh. Make some space for a new experience. Ibig sabihin, there's a new beginning happen into your life na you're doing with your own. Parang ikaw yung gagawa. Parang ikaw yung magdedesisyon, ikaw yung gagawa, ikaw yung mag-a-action, ikaw yung mag-move. May gagawin ka. Ganun. Pwedeng sa sarili mo, di ba? Pwedeng mas more ka magiging aware. May mga bagay ka na i-change for something. Pwedeng na sa point, or magre-revert ka. Pwedeng na sa point na yon. Yan ang nakikita ko dito, no? Yon. And then also, syempre, sabi nga dito, make some space for new experience. We're trying new things. May mga itatry ka na. Also, this a beginning situation din kasi ako nakikita sa'yo. Also, may warning ka dito eh, no? Release the need to control because you cannot force things. Ibig sabihin, parang na dun sa point na don't push yourself sa isang situation kasi na pilit. Halimbawa, may tao ka na gusto mong baguhin siya
o kaya may mga bagay ka na gusto mong baguhin, o sitwasyon na gusto mo, wag mo i-force. No, wag mo siyang i-force kasi it happened. Mangyayari at mangyayari siya. Ang pinaka-point kasi ito is you need to focus to yourself. You need to focus to your sa layunin mo, no, sa buhay, sa pananaw mo. Mas focus ka doon. Kasi mag-happen, mangyayari at mangyayari 'yon, no? Kasi andito si completion. And we have the 0505, the ending and the change happen. The ending and the beginning and the changes situation, unexpected shift, ibig sabihin, ito na yung divine intervention, ibig sabihin, kung may mga difficulties happen into your life, in the past, or mga hardship, ngayon hindi, medyo, ito na si divine intervention, is, tulad nga sabi ko kanina, may mga major change siya na gagawin sa'yo, or may mga surprises siya na gagawin sa'yo, or kaya iba yung mas mag improve yung gut feeling, or intuition, or yung instinct mo this time. Yun. O, di ba? Sabi ito, your dream job or abroad, etc. Kung gusto mo mag-abroad, yes, may mga situation, ako nakikita dito. And then also, merong ikakasiya mo dito. As in, maibibigay sa iyo sa universe na masisiyahan ka talaga. This is the divine, no? Divine number. As in, mapapasayaw ka. Ganyan. And we have the 1551, hold your vision. Yung instinct mo, yung gut feeling mo, intuition mo. Manifestation, abundance, money. Dream, vision, and prosperity, kasaganaan. Focus on the good and maintain your concentration on the outcome you desire. Iba sa inyo, mas magpo-focus kang, diba sabi ko sa inyo, magpo-focus talaga kayo. Or you need. It's time to put your faith and time into your ideas and pursue your goal with all your might. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. Alam mo, tinutulungan ka ni universe sa lahat ng aspeto ng buhay mo, as in. As in, kaagabay mo si divine, si universe, yung mga angels mo, kaagabay mo sila. Kaya, wag mo silang i-ignore. Well, hindi ka naman nag-ignore actually, no? Kung ano yung mga challenge sa pinagdadaanan mo, nasa tabi mo lang sila, as in. Kasi andito ka na, sa completion situation. Your energy. May mga manifestation ka na makakamit. Also, money is coming. Kasaganaan, abundance. Abundance, sinabi ko na sa inyo, di ba, kung ano yung abundance? Abundance is also, hindi lang siya pera. Abundance is quantity or supply na nare-receive natin. Ibig sabihin, yung talent mo, yung iniinom mo, kinakain mo, yung mga gamit mo, yung mga mahal mo sa buhay. Halimbawa, isang beses kumakain ka sa isang beses ang araw. Pwedeng dahil sa abundance sa yon, sa pangalawang araw, magiging 2 beses ka na makakain. Sa susunod, magiging 3 beses ka na makakain sa loob ng isang araw. That's also the abundance. O kaya bumili ka ng sapatos, nakareceive ka ng sapatos, ng bag, ng things, or something, pagmamahal. That also the abundance. Okay? Kaya wag nyo isipin, baka magtampo sa inyo sa universe pag hindi nyo naintindihan yung abundance. Okay. Yung mga taong tutulong sa'yo, yung mga taong tutulungan mo, that's also the abundance. Lahat, as in, maaari magpa-plus-plus lang yon. Halimbawa, meron ka ngayon 1,000, nakareceive ka ng 1,000, maybe the next time, makakareceive ka na ng 2,000, that's also the abundance. Okay? Energy. Your energy. Okay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo, okay ka lang ba? Dito kasi parang may mga nananakit sa'yo. Sana wala kang sakit, pero pag magsakit ka, Virgo, magpa-check up ka ha. Sa kayon, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga pananakit ng mga bubuto-buto, kalamnan, kasukasuan, muscle, mga ganyan. Basta there's a pain ako na nakita sa'yo. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is, maaaring magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Or pwedeng makakaramdam ka ng sadness sa mga taong nasa paligid mo, sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo, o sa mga kokonek sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is,
merong may self-doubt eh. Hindi ko alam kung kanino ka pwedeng sa sarili, self-doubt, or maybe you have a doubt with someone, pwedeng na doon sa point na yon. O kaya is may mga time daw na magkakaroon ka ng frustration, or sa iba dito is, yun nga, medyo mahina kasi yung confidence ng iba, parang humihina. Hindi ko alam anong nangyayari sa inyo eh. Baka kung may sakit ka or may mga, you're doing something na nakapagpapalow ng energy mo, pwedeng nabot sa point na yon. Or sa iba sa inyo is merong nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan. Pwedeng na doon sa point na yon. Pwedeng sa iba naman sa inyo, meron kayong mga gusto nyo i-progress, may mga bagay na gusto mong aksyonan, or gusto mong i-move forward yung plano yon, pwedeng hindi mo siya magawa this time. No? Pwedeng na doon sa point na yon. Kaya medyo nadidelay or napopostpone yung situation, pwedeng na doon sa point na yon, no? Yan. Kaya medyo naglo-load din yung energy ng iba. Kaya medyo nagja-jungling yung iba na energy. No? Pero basta tulad ng sabi ko sa inyo, mag-focus lang kayo, ha? Yes, anak. Ito kita, no? Nilayasan. Hindi, dito na siya. Dito yung buntot ko. Ito kita, no? Mami, shigo to alimazu. Parating kay Virgo. Kasi nakatingin yung anak ko eh. Mami, mother what? Tinay, no? Parang nandun siya sa point. Mami, hindi pa ba tapos yan? Parang nandun siya sa point na yun. Alam yun. And parating kay Virgo. Parang hindi to iba dito naguguluhan kayo. Ang dami nyo siguro iniisip, ano? Parang gulong-gulo yung isip nyo. Ang gumin eh. O pwedeng may mga naguguluhan ka sa situation. Okay, parating sa'yo. Naloloka ako sa baraha mo ah. Okay. Ay, gumin. Ay, kasi nandyan ka. alam mo, may nakita ko sa'yo nag-moving home. Hindi ko alam kung sino yun. Meron bang umalis? Meron bang lumipat? O meron bang lumipat for a while? Nag-distance for a while? Or for the better, for the best? Napupunas lang si ate. Meron ba? Kasi may nakita ko moving home. Pwedeng for a while sa iba, then babalik ulit, pwedeng na doon sa puno. Oh, someone's planning, pwedeng na doon sa puno yun. Or pwedeng sa trabaho, pwedeng yun. May moving home ako nakita. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka daw ng frustration sa dalawang tao. Or sa iba, magkakaroon ka ng frustration sa dalawang sitwasyon. Ganun. Mapoprostrate ka. Sa iba tao, sa iba situation yon. Halimbawa, kung sa sitwasyon, pwedeng sa love life, isa sa pera, isa sa trabaho, sa business, pwedeng mga ganun, di ba? O kung sa tao, pwedeng kung sino yung mga connected sa'yo, yan. And then also, parating sa iyo is may bata. Lagi ko ito nakikita sa iyo. May bata ako na nakikita sa'yo na parang aamuhin ka niya. Hindi ko alam kung aamuhin ka ba niya or lalambingin ka niya. Pero may something eh. May sasabihin daw siya sa'yo. Sabi niya. May sasabihin siya sa'yo. As in. Yun. Parang may ano siya, may something, hindi ko alam kung hidden o secret ba yung tao na to. Itong bata na to. Basta may bata ako nakikita. Siguro related sa pera or something. Basta may sasabihin daw siya sa'yo. Bata siya. Or pwede ikaw ito sa kanya. And then also, parating sa iyo, pinag-uusapan ka. As in. Nahati din rin yung point na may mga bagong connection ako na nakikita sa'yo, Virgo. Pwedeng may mga bago kang makakausap, may mga bago kang kakausapin, pwede, or may mga bagong kukonek sa'yo, pwedeng vice versa, sa iba sa inyo, or sa iba naman sa inyo is, marami ka daw didesisyonan this time. So, nakita ko dito, yan, maraming decision making ka na gagawin. Sa iba naman sa inyo, may maraming darating na instant opportunity sa iyo, bago. Sa iba ganun. Pwedeng iba dito idea, o kaya iba dito instant opportunities. Halimbawa, marami kasi ibig sabihin ng opportunities. Halimbawa,
may nag-aya sa'yo, alabas tayo, ganito, ganyan, ganyan. Diba? That's also one of the opportunity kasi, ibig sabihin, minsan lumabas ka rin pag may time, di ba? Basta may mga opportunity, o pwede sa trabaho, pwede nga sa po na yun, di ba? O kung may mga travel kayo. Yan, kung may mga travel, medyo ano pa to, medyo baka ma-delay kayo yung iba, no? Or may konting changes happen lang sa iba. And then also, isang nakikita ko dito is, yun nga, marami kang didesisyonan in this time, sa nakita ko dito, marami kang gustong itama, ganyan, gusto mong aksyonan or gusto itama or gusto naghahanap ka ng clarity with something, pwedeng nando sa point na yun. May mother figure din palang makikipag-usap sa'yo. May babae makikipag-usap sa'yo. Yun ang sabi. And then also, is, merong tatahak ka ng bagong journey eh. Merong pagtahak ng bagong journey sa buhay mo, Virgo, yun ang nakikita ko dito. Pwedeng sa iba sa inyo is, baka marami kayong malalaman this time na situation, o maraming news, or maraming kaganapang aksyon mangyayari sa iyo, sa iba sa inyo. Sa iba naman dito is, tatahak daw kayo ng bagong journey. Siguro may mga ipupurso na kayo this time, pwedeng nandun sa point na yon. May mga pursuing project, pursuing activity, creation, pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, may mga vision daw kayo, ganyan. May ano dito may away. Parang may mga tao actually, no? May mga tao naggalit. Alam mo yung point na susuwagin ka nila. Parang gusto nilang manuwag na ewan, nando sa point na yon. Yun na nakita ko dito. Hindi ko alam kung galit ba sila sa'yo or magkakaroon ba kayo ng away, parang nandun sa point no? Sa nakita ko dito. Magiging ka lang sa likod, batok, balikat, balakang, bandang likod baka sumakit, ako nakikita sa'yo. Handon din yung point, may mga bagay ka daw na magkakaroon ka ng pagpaplano. Mas magiging more on very careful ka sa mga plano mo this time. Tapos, may mga bagay ka na gusto mong i-discover, o kaya is may preparation ako nakikita, hindi ko alam may what way, but still parang nandun yung pag-prepare with something ako nakikita sa'yo. And then also, ang sinasabi rin is, may tao, sana hindi ikaw, pero may tao na nagkakaroon siya ng pagsisisi. May taong magsisisi o nagsisisi, isa, dalawa, something. Yun ang nakita ko. Baka sa iba sa inyo tatlo. Or baka ikaw nagsisisi ka. Ano ba ginawa ko, ate? Baka lang. Yun. Basta may nakikita akong regret. Ganyan. Yun. Tapos, alam mo yung point na situation, oo, ganun eh. May regret, tapos may disappointment, tapos merong mga plano na hindi siya, either hindi ko alam kung i-change mo siya or magkakaroon doon ng blockage or magfi-fail. Ganyan. May mga failing situation. Yun na nakita ko. Halimbawa, nag-iipon ka ng pera, tapos nag-iipon ka ng pera, naghihigpit ka ng pera, tapos biglang nag-fail kasi why? Kasi biglang may umutang. Saklap, di ba? Yun. Medyo masaklap lang. Tapos may pinagkagastusan ka, halimbawa, yung mga ganon. Basta there's a failure situation. Medyo ingatan nyo yun, ano? Baka porket sinabi ko, ayunan nyo yun. Siyempre, iwasan nyo yun. Dapat iwasan nyo, Virgo. Anak, wag ka sa ulo ni mami, delikado. Pag sa ulo kasi siya, baka pupuan niya ako. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo. Siyempre, iwasan mo is not to speak out.
alam mo yun, yung sitwasyon na kapag kailangan mo magbigay ng opinion, ng message, need ng talking, o need ng advice, gawin mo, no? Kumbaga na doon sa point na yun. Andito rin yung point na iwasan mo yung masyado ka mag-overthinking, masyado ka mag-isolate, ganyan, or malungkot ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon na naganap na, nangyari na, natapon na, nasayang na. Hindi mo na kailangan isipin yun eh. Ang kailangan kasi natin ngayon is to move forward. Ang kailangan natin ngayon is yung isipin natin yung future. The more na mag-iisip tayo sa mga nakaraan, sa mga the past situation, the more na mahihirapan tayo mag-move. No? Ganun lang yon. And basta ang ganun ang gawin mo. And then also, iwasan mo yung, syempre, yung mga tao na i-judge ka nila or makisawsaw ka doon, yung mga taong masusungit or being masungit, lalaki ka man o babae, or yung mga tao na medyo harsh or ikaw, maka maging harsh yung salita mo, di ba? Maging rude ka, o kaya yung mga taong ganun. O Necha, ang dami dayo sole. Hinihimay-himay niya kasi yung ano niya, yung pupo niya. Yung mananigas. Dami usually, wakata. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, yan, medyo umiwas ka na lang doon o wag mong gagawin yon if ever na ikaw, diba? O makisawsaw, wag mong gagawin yon. Iwasan mo yung mga tao mapanglinglang, mandaraya. Kung ikaw ito, syempre iwasan mo, no? O kaya yung madaya ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, gawin mo siyang warning sa buhay mo, no? Yan. Mag-trust ka sa intuition mo, no? Tsaka, hindi, ang sinasabi rin kasi dito, kung may mga bagay ka na kailangan mo i-let go mo na, ikat mo na, no? Gawin mo. Tsaka wag yung palagi ikaw yung support ng support. Alam mo yun? Hindi ka pa Ito na naman si ate. Supportahan mo din yung sarili mo. 'Di ba? At yung point na yun. Yan. O kaya kung may mga tao na hindi talaga nakikinig ng sinasabi mo o hindi sila nakikinig when it comes to your advice, okay lang yun. Kasalanan na nila yun, 'di ba? Kumbaga, hindi ikaw ang may problema doon. Ang may problema doon yung sarili nila. Yun palagi mo tatandaan. Okay? Yan. Tatandaan mo yung palagi. Kung hindi sila nakinig, kasi kahit ang tao kasi, kahit pa ulit-ulit ka magsalita sa kanya, tapos hindi kanya pakikinggan, wasting time, wasting laway. 'Di ba? Kapag isang beses hindi siya nakinig, well, hindi mo na 'yung kasalanan. Kasalanan na 'yun. Kasalanan niya 'yun. 'Di ba? Gano'n lang 'yun. Kaya 'wag kang magpakapagod sa situation. O 'di ba parang parang inaano ko kayo eh. Pero it's your choice pa rin naman, 'di ba? Syempre iwasan mo pa rin, syempre yung mga taong gumagawa ng mga kwento o kaya 'wag ka na lang din maniwala, ganyan. O kaya naman is kung may mga sitwasyon na di ka sigurado, siyempre you need to see the fact. Kailangan mo makita yung katotohanan. Hindi porket sinabi niya, sinabi nito, sinabi, ay talaga, ganyan-ganyan. Di ba? Masyado kang paniwalain. Kailangan ikaw mismo makadiscover kung totoo yun o hindi. Ikaw mismo makalaman kung totoo yun o hindi. Hindi porket sinabi niya. Kasi may mga dagdag-dagdag na yung mga yan. Diba? Mga ganong sitwasyon. Umiwas ka sa mga tao na imamanipulate ka nila o kaya mamamanipulate ka ng situation o kaya mga sinungaling, liar, dishonest, kung yung mga tao na kung dati nanakawan ka, nawalan ka ng pera, na-scam ka, ngayon ingatan mo na, ganyan, mga ganong sitwasyon ha. Huwag mo nang gawin yung mga nakaraang sitwasyon. Love, kapag maging aware ka, kumbaga, kung may mga change of decision making ka na dapat gawin, i-transform mo. Basta, learn from the past. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo in love. Ay, ganun. Love. Okay, kung single ka, sa iba dito, kapatid to. As in, mari magkakapatid, hindi nagkakasundo, ano. Okay, kung kayo is single, yes, maari may nakakausap na kayo, or sa iba sa inyo is may makikilala daw kayo na tao. Itong tao na to mas maedad to sa'yo, or vice versa.
Or pwedeng itong tao na ito is stable siya sa buhay. Ibig sabihin, may ipon, stable, may trabaho talaga, o kaya may business, malaki o maliit. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba, just wait. Ano ibig sabihin magkakahiwalay sila, universe? Ay, sa iba magkakahiwalay kayo nito. Ay, ingat ka. Kasi may makikilala ka daw na tao, para, basta ano siya parang stable siya sa buhay. Pero ang sinasabi kasi dito, hindi kayo. Kasi parang you are a choices, ang sinasabi. Ibig sabihin, isa ka sa pinagpipilian. Ang sinasabi dito. Kasi darating daw yung time, may pag-iwan sa ere. Yun ang sabi. May struggle. Well, wag lang kayo magmadali. Dito kung mga single kayo. Alamin nyo kung single siya or may connected pa ba siya sa tapas niya. Or sana wag ikaw gumawa, di ba? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Yes, nagkaroon ng paghiwalay. Hindi na rin kasi nagkaintindihan dito sa situation. Nagkaroon ng movement. Andun yung point na, syempre, naging fool ka talaga, di ba? Sa situation, naging engot ka, naging tanga ka, kumbaga, di ba? Nandun yung point na yun. And then also, isa ka sa naging option ng buhay, nagkaroon ng separation, nagkaroon ng pag-iwan sa ere, and then nagkaroon ng bagong simula. Basta sa bagong simula mo naman, ang nakikita ko sa'yo dito, sabi dito, be patient lang, ang sinasabi dito. Maging patient ka lang daw kasi may makikilala ka daw na tao na mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa'yo. Yun ang sabi. Ate, magkakabalikan ba kami na nagkahiwalay? Sa mga nagkahiwalay, isa kasi dito day manifesting. Yan, nagkakaroon pa rin ng manifestation, na gusto pa rin niya ng resetting. Pero ang nakikita kasi dito is babalik ito ha, kung babalik. Kasi babalik lang yung isa dito kasi magkakaroon ng paghiwalayan eh. Yun ang nakita ko dito. Yun. Pero sabi dito may darating sa'yo. As in. Okay. Wala din na may betrayal. Choice mo na to. Yung nakita ko dito. Sa mga may third party, in a third party relationship. In a third party relationship is, meron. Medyo struggle itong sitwasyon na ito, no? Ang nakikita ko sa'yo dito, medyo struggle siya. Nararamdaman mo naman din na nag-iisa ka na lang din. Siguro, kumakapit ka na lang din. Siguro, kasi dahil kung may mga anak kayo, di ba? Kung wala naman, nandun yung point na minsan, syempre, magulo. Nandun yung point na hindi mo kayang i-accept na nangyari yung ganitong sitwasyon na may third party. O kaya, pwedeng kayo na rin dalawa, ganyan. Pero choice mo na daw to eh. Kasi yung iba sa inyo, nandun ka na sa point na hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan ka. Yun. Pero may nakapagbibigay sa'yo ng confidence this time, yung iba sa inyo. May nakapagbibigay sa'yo ng confidence pero may struggle na dadaan sa buhay mo. Halimbawa, pareho na kayong meron. 'Di ba? May struggle na magdadaan, may problemang dadaan. Yun ang sabi. Sana hindi kayo magkahiwalay. Sana hindi kayo magkahiwalay nito. Pero kung gusto mo pa rin, stay ka. 'Di ba? Kung wala kayong third party relationships, sa mga walang third party relationship, you put effort when it comes dito sa connection to. Oo, hindi madali, no? Hindi madali kasi maraming struggle o maraming problema o may mga pinagdadaanan talaga sa buhay when it comes to a relationship. But still, nahandin yung pagiging strong ng connection. Kumbaga, kahit pa paano, may mga struggle na nagaganap man sa buhay mo or may mga conflict situations na magaganap man sa buhay mo, is nagkakaroon naman ng resetting. Andun yung stable or stability ng connection na ito, masyadong matatag, as in matatag yung connection. May maraming kaganapan na magaganap o mangyayari with come in this connection na hindi mo inaasahan. As in, merong mangyayari. Unexpected. May konting lungkot, may mga pwede sa iba siguro mga konting disappointment, hindi pagkakaintindihan, or may mga konting depression, lungkot, o baka mga situation na mga intense, pwede nga doon sa unexpected.
may mga kaganapan na unexpected situation pagdating dito sa connection. Sa iba naman sa inyo is pwede may mga sakit, no? Ang isa sa inyo, yun, medyo ingatan nyo na lang din yung sarili nyo sa nakita ko dito. May challenge na darating sa connection na ito. Money and trabaho. Virgo. Uy. Wawawi. Okay. Sorry ah. Sa money and trabaho mo. Okay, sa money mo, kung wala kayong trabaho, kung wala daw kayong trabaho, mag-apply ka. Merong offer ako na nakikita sa iyo. Merong papasok sa mga walang trabaho or kung may trabaho kayo, 'di ba? Baka may pag-offer sa. May offer daw na darating sa iyo na magkakaroon ka doon o may papasukan ka, applyan halimbawa, na magkakaroon ka doon ng leveling up. As in, magle-level up ka doon sa papasok mo. Kaya yun yung sign na isang sign na pwede mo pasukan. Magkaka-leveling up ka daw. Halimbawa, sinabi nung pinag-apply mo na ganito, ganyan-ganyan, nagkakaroon ng leveling up dito, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. That's also the sign. No? Yan. And then also, is mag-apply na kayo. Sa mga may trabaho din, syempre yun din yung sign. Kung may mga trabaho kayo, sa may mga trabaho, is may konting ikinalulungkot ka lang pagdating sa trabaho mo. Yan. Pwede may mga konting lungkot, may mga konting depression, ganyan, may mga konting nagiging moody. Minsan okay, hindi okay, okay, hindi okay. Ganyan. Moody yung situation, ano, when it comes sa yung trabaho. But still, may mga bagay na ano kasi na siguro nararamdaman mo o nabivision mo rin o may mga nalalaman ka na ganito, ganyan, ganun, ganun, na nakapagbibigay sa'yo ng lungkot, diba, pagdating sa pera, ay sa trabaho mo, yun na nakita ko sa'yo dito. Sa pera mo naman, sa pera mo is, kung titingnan ko sa'yo dito, kasi Virgo, magnetic ka pagdating sa mga opportunities or sa pera. Magnetic ka. Ang nangyayari lang sa'yo kasi is hindi ko alam pero lumalabas. Alam mo yun, palabas. Alam mo yung nangyayari na medyo aangat ka, tapos biglang lumalabas. Tumatapon, kumbaga na doon sa point na yan. Apaka ano mo naman, careful mo. Siguro natatalo ka ng emotions, pwedeng na doon sa point na yon. Kumbaga is, may mga bagay din naman talaga na inaalis mo, inilelet mo, ikinakat mo, at saka minamanage mo talaga siya ng maayos. Kaso, syempre may mga time talaga siguro pag kinakailangan ng suporta or may mga humihingi sa'yo ng tulong, hindi ka siguro makatanggi. Diba? Medyo yun yung kailangang i-manage mo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kasi yun yung nagiging challenge mo. Kung may mga bagay ka talaga na kailangan mo ilet ko, ikat mo na lang. Kumbaga, kailangan mo talaga ng control and balance. Kumbaga, i-evaluate mo rin yung sitwasyon, no? Kung tama ba, hindi ba dapat, labis na ba, sobra na ba, kailangan ba, needs ba, ganyan. Yun ang nakita ko sa dito. But still, control, no? Kasi nagiging ups and down yung situation pagdating sa pera. Ganyan. Kailangan, you need to find balance sa situation, no? Yun. Magkaroon ka ng mga, well, tama naman yung mga sistema mo sa nakita ko sa dito. Yun nga lang, syempre, may mga accidentally kasi may mga humihingi kasi ng tulong o may mga sinusuportahan ka maybe, di ba? No choice tayo dyan. Pero control and balance, okay? Yon ang nakita ko sa iyo. Arigato namaste, God. God bless.